Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Atin bigyan ng reaksyon itong palpak na peace negotiation. Ito sana yung pangatlong pag-upo ng IRGC at ng negotiator ng Amerika para pag-usapan itong deal para hindi na matuloy ang giyera. Yan ang gusto ni Trump, na sana makipag-deal na nga ang Iran para wala nang malagas na buhay. Kaya ito na, ang schedule ng peace talk ay Sabado. So Sunday sa atin sa Pilipinas. Sunday ng umaga sana yon. Ngayon, Sabado pa lamang ng gabi ay pumunta na ang IRGC delegation headed by Abbas Araghchi. Abbas Araghchi, yung kanilang speaker ng IRGC. Yan yung medyo matalino eh. So ahead of the scheduled time, kaya magtataka tayo bakit nauna sila doon, tapos sila lang mismo ang nagkipagpulong bilateral. Bilateral, ibig sabihin dalawa lang, bilateral. So, imbis na makipag-usap ang IRGC sa Amerika para pag-usapan ang maganda na mga kondisyones, ang kinausap ng IRGC ay ang Pakistan. Ang Pakistan, mediator lang yan eh. Paano makapag-decide ang Pakistan? And then, i-relay naman yun sa Amerika ng Pakistan. Kaya ito ang taktika ng IRGC na kunwari hindi sila magipagpulong, hard to get, pahabol-habol, di ba? Pahabol-habol sila eh. Para hindi sabihin na hindi sila sumipot nga sila pero napaka-advance. At nang dumating daw yung delegasyon ng Amerika, pagdating doon ng Sabado, linggo dito sa atin, ay wala na, umalis na yung sila Abbas Araghchi at sinabi ng tagal-tagal daw ng delegasyon ng Amerika, kaya umalis na sila. Kaya ano bang klaseng mga tao yan? Talagang magulo, no? Magulong pag-iisip. Sabi nga ni Donald Trump, aksaya ng panahon, pera at oras ang pagpapadala ng peace negotiator ng Amerika dahil ang kanegosyate ay talagang mga walang utak. At grabe, ibang klaseng mga taong kausap yan. Darating tapos wala pang schedule. Advance ang pagdating, tapos pagdating ng Amerika wala na. Umalis na. Ano bang pinuntahan nila sa Pakistan? Ang Pakistan ba o ang Amerika? Ang Pakistan ay mediator lang yan, parang referee. Hindi pa nga dumating ang Amerika eh. Kasi ang usapan, Sabado, dumating sila Biyernes ng gabi. Tapos pagka umaga ng Sabado, umalis na yung tropa ng IRGC ni Abbas Araghchi. At pagdating ng delegasyon ng Amerika, wala na. Kaya ano ba yan? Grabe. Kaya ito ang balita courtesy sa atin ng Fox News Channel. Atin panoorin. On live now as we've been discussing the very latest, anticipating the two U.S. envoys leaving here from the United States and heading over to Iran for some of those conversations as it pertains to the conflict. But this is the breaking news we do have from the Associated Press putting out there now that Iran's foreign minister, who was there in Pakistan, has now officially left Islamabad, without meeting with U.S. envoys. Of course, we do know that it was Jared Kushner, President Trump's son-in-law, alongside his envoy to the Middle East, Steve Witkoff, who were set to have this meeting. But again, Iran's foreign minister, breaking news, has now left Pakistan without meeting with those U.S. envoys. And so to talk about this breaking news and a lot more that has to do with this situation, I now want to bring into the conversation here with the Middle East Institute, Ross Harrison. Ross, thanks so much for being with us here on Live Now from Fox. Of course, Christina. Well, this is the news that we had been waiting to see how all of this would unfold. This next round of talks, highly talked about, highly anticipated. It was never officially cemented, but we just got the announcement yesterday from the White House that they were going to be sending these two envoys. But now it's official that Iran's foreign minister deciding to leave Pakistan without meeting Ako with them. munang magsalita bago tong isa dito. Itong tungkol sa, ito'y taktika na naman ito ng IRGC na kunwari dumating sila sa usapan. Pero mas maaga sila, gabi pa dumating ng Biyernes, umaga pa ng alas 8 ang time of negotiation. Ngayon, pagka umaga ng Sabado, imbis darating na yung Amerika na delegates, ay umalis naman ang grupo ni Araghchi. Kaya sabi ng newscaster,
a peace negotiation never been cemented. Paano masimento nga yan? Iwala yung Amerika, ang kausap ng IRGC ay ang Pakistan lang eh. Alam naman natin ang Pakistan ay maka-China yan at alam naman natin ang Pakistan ay maka-Iran din. Kaya kumikiling ang Pakistan sa dito sa IRGC. Ngayon, kung ano man yung sinasabi ni Abbas Araghchi doon sa mediator ng Pakistan, tapos i-relay doon sa negotiator ng Amerika, hindi yon ang sinabi ng IRGC. Di ba? Hindi talaga yon ang 100% na sinabi, yung nirelay. Kaya magkagulo na naman dyan kapag yung sinasabi na nirelay ng Pakistan na kondisyonis sa Amerika, okay, tinanggap ng Amerika halimbawa. Ngayon, sasabihin na naman ng IRGC na hindi yan ang aming sinabi. Mali yan. Kaya buying time na naman, ma-delayed na naman. Anong mangyari sa atin yan, mga kababayan? Delaying tactics, ibig sabihin, patagal ng patagal itong pagchuchok sa atin ng langis. So mataas pa rin ang langis, di ba? Merong rollback bukas, yun ang narinig ko, siguro mga 4 pesos, 2 pesos. Pero napakaliit lang yan. 200% yung pagtaas eh. Dapat bumalik ka agad sa 200%, hindi yung patingi-tingi lang, mga kababayan. Kaya ito na nga, delaying tactics ng IRGC para ma-choke pa nilang ekonomiya ng mundo at baka sakaling magbago pa ang sitwasyon. Baka sila yung manalo, baka susurindir ang buong mundo sa Iran dahil sa chokehold nila sa Strait of Hormuz. Pero kahit anong gawin nilang chokehold, ay meron ding chokehold na sarili ang Amerika sa labas ng Hormuz. Kaya hindi pa rin sila makalabas sa exit, pero nandun sila sa loob. Yung kanilang mga langis nandyan lang sa kanilang oil tankers, pero hindi na i-deliver. Di ba? Walang utak eh. Kaya habang tumatagal ang ang ceasefire na ito extended na naman, ay hindi Amerika ang nasasaktan, hindi Amerika ang dumudugo. Ang dumudugo at nasasaktan ay ang Iran dahil wala nang langis na naibenta eh. Zero sales, walang kita ang Iran dahil sa blockade ni Trump sa labas ng Hormuz. Walang makakadaan eh. Yung China pala nagpadala ng isang barko na punong-puno ng mga armas daw yun. Nahuli ni Trump, sabi ni Trump, this is a good gift, but not too good. Good gift daw eh. Kasi nasamsam yung mga armas eh. Ang daming armas ng US galing China, isang barko eh. Pinadala daw sa Iran. Bumili siguro ang Iran at kinarga sa oil tanker, sasabihin na bibili ng oil, yun pala mag-deliver ng mga armas. Yun ay parang mga RPG, handheld, tinatawag na manpads, yung shoulder missiles. Yun daw yung mga nasamsam doon sa tankers. Alright, so ito, pakinggan na natin ang isang eksperto na bisita dito ng Fox News Live channel. If you frequently need to go to the bathroom late at night, we recommend eating 2 pieces. If you frequently need to go to the bathroom late at night, we recommend eating 2 pieces daily. If you need to visit the bathroom multiple times at night, yeah, I think it's significant, Christina, in the sense that this whole set of circumstances, both the Foreign Minister Agashi leaving Islamabad prior to the arrival of the 2 American negotiators, the maintenance of the blockade that you just heard about from the Secretary of Defense and from the Chairman of the Joint Chiefs or from the head of CENTCOM, the maintenance of the closing of the Strait or the continuation of the closing of the Strait of Hormuz. It's all part of a major bargaining process that's going on here. And I think what's significant from the Iranian perspective is that it tells the Americans that they are not desperate for negotiations. And that's what the rhetoric has been coming from the White House over the last number of weeks, is that the Iranians want a deal, they're begging for a deal. And I think what this signals is that the Iranians are not desperate for a deal. And so we'll see where it goes from here. It's disappointing, but I don't think it's completely surprising as well. Sabi nga ni Trump yan eh, na nagkumahog na ang Iran na humingi ng deal. Kaya nga nauna sila eh.
ahead of schedule time imbis na Sabado, dumating sila Biyernes. Ngayon, nautakan na naman nila ang negotiator ng Amerika dahil yung kanilang peace negotiation ay iniwan nila yung kanilang mga kondisyones sa Pakistan. At Pakistan na ang naglahad doon sa Amerika, which is hindi yun formal. Dapat ang kausap talaga ay sila Abbas Araghchi. Di ba mga kababayan? Mga Indian mga Indiano lahing Indian. Ipagdating ng Amerika, wala na, umalis na. Ganun ba ang kadil? Ang usapan Sabado, dumating Biyernes, andin Sabado ng umaga, umalis, umuwi. Yan ang taktika lamang nila para sasabihin na dumating naman sila sa usapan, kaya nga lang ay umuwi na sila dahil matagal pa daw dumating yung Amerika. Ano bang matagal? Alas 8 pa ng umaga, umalis na sila Mga walang iya talaga to. Kaya kung ako kay Donald Trump, okay, ihingi na lang ako ng tulong sa pinansyal. Kasi yun nga ang sabi ni Trump na, hoy, kayo dyan sa UAE, sa Saudi, sa Qatar, bayaran nyo ako ng mga gastos ko sa missiles. Yun ang sabi ni Trump noon Kaya dapat yun ang, para hindi ang Amerika, hindi ma-depleted ang Amerika sa pera. Dahil ang isang missile ay $3 million yan Kaya dapat humingi sa Saudi or sa UAE ng pera si Trump pambayad sa mga gagamitin na bomba. Kasi ang mamahal ng mga bomba na yan. Kasi kung Amerika lang talaga ang gagastos sa bomba, iyang NATO hindi nga tumulong, ay talagang masasaktan din ang bulsa ng Amerika, mga kababayan. Kaya ito ang palagay ko Donald Trump is also buying time. Habang nag-deplete yung kanyang mga missiles, yung kanyang mga ballistics, mga GBU, mga bunker busters, habang kumukunti yon, sa tingin ko, ang 1 week ay marami nang magawa sa isang 1 week na missile, di ba? Kasi ang Japan gumagawa na rin pwedeng ibenta yun sa Amerika. Ang Amerika ganun din, on triple, on the double sa paggawa ng mga missiles. Kaya itong isang linggo mahigit na ceasefire ay marami nang magawa na bagong missiles ang Amerika, which is buying time sa Amerika yan para kapag magbomba ang Amerika ay wala nang tigil, walang humpay, durog na durog, pulbos na pulbos talaga itong Iranian regime na yan, na Ayatollah regime, na IRGC, mga kababayan. Alright, so tapos na ang ating binigyan ng reaksyon, mga lintik na walastik na mga IRGC, sumipot nga sa negosasyon, pero madaling araw pa sumipot Anin pag ginaumagaan, umalis ka agad. Pagdating ng Amerika, wala na sila. At din sinasabi sa pahayagan ng IRGC na hindi nagipag-usap ang Amerika na matagal daw dumating. Kaya tanahin ako. Kung ako kay Trump, ayoko nang magipag-usap ng ganyang klaseng mga utak. Kahit kung ano-ano na lang ang ginagawa, basta lang masira ang Amerika. Di ba mga kababayan? Sabi ni Trump, parang hindi na sila magipag-usap dyan Close na yung deal Kasi wala talaga, kahit na third negotiation na, pangatlo na dapat at final na yun, ay ito na naman yung taktika ng IRGC. Alright, pag-comment sa ating comment section mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ako magpapaalam na, maraming salamat at sa aking avid followers. Love you all at sa mga bago pa lamang sa channel, maraming salamat. Malaking tulong ang inyong pag-subscribe. Hanggang sa muli, paalam.